Okay, good morning. So, dito tayo sa taas. Check lang tayo, pero yon buhay na yung cucumber na yon. Tapos, nagbigay na rin tayong 4 ng cucumber dun sa kakilala natin. Tig-dalawa sila kasi dalawa sila. Dalawang cucumber dun sa isa, tas dalawa dun sa isa. Hopefully, mapatubo nila. Kasi manghingi tayo. Anyway, ito, yung March 16. So, nag-refill na ako ng tubig dyan. Dito nag-refill na rin tayo. Ay, hindi. Tama. Tapos ito, ano ba to? April yata yan. Yan, April 5. April 5. 6 kasi yan. So, kasama to. So, ito bukas, harvest na to. Harvest na natin yan. Then, ayan. So, inaantay ko ngayon. May binili akong parang pang-clip para sa mga vines natin. Katulad noon yung gumagapang. Para may support sila. Anyway, ito yung no March 26. So, ngayon ay April 19. So, ito kasama to sa harvest natin. Yan o, ito. Ito nagbulaklak ulit siya. Hindi ko sure kung ano mangyayari dyan. Kailangan ba i-pollinate yan or nagsiself-pollinate yan? Medyo mahangin naman dito eh. Kung yun yung kailangan niya, yung hangin or kung ano man. Itong mulberry, baka putulin ko o kung ano man. Tsaka ito, yung alala niyo yung pinagtatanggal ko. Nagkaroon agad siya ng bunga. Eh, no? May bunga ka agad siya. Nakakatawa. Ang weird. So, ayan. Wala pa naman tayong ipapalit pero iniisip ko kung anong ipapalit ko. Pero ang primary natin ngayon is malagyan ng screen yung buong span nitong rooftop para hindi na tayo nagaganitong screen. Yan. So, okay naman. Mukhang bulaklak nga itong nandito sa cucumber natin. Pero ito yung bell pepper, ito yung cherry tomato na medyo lumalaki na. So, inantay ko lang yung pang-clip ko. So, ang ginawa ko, nilusot ko yung tali sa loob, tapos tinali ko dito, tapos yan. Tapos nagawa na tayo ng tali papunta doon kasi, ayun, bala kong ibaliin pa, yan, papunta dito sa kaliwa. Kasi nga, hindi na siya kakasya, wala na siyang dadaanan dyan eh, na pataas. So, ayan, mukhang bulaklak naman itong mga to. Ayan, mukhang bulaklak naman yung mga yan. So, hopefully, with the next 1 week or 2, may makita na tayong bulaklak. At sana, tumubo siya. Ayan, no. Tingnan ko naman yung ugat nila. Okay naman. So ito yung pinutol ko. May mga pinutol kasi tayo dito yan. Pinutol ko dito. So possible ito sucker na to. Tatanggalin din natin. One stem lang sila. So yan. Check lang natin kung flowering. Mukhang flowering naman siya. So hayaan lang natin siya. So hindi ko pala na aayos yun dito. Pero tatanggalin ko to. Ano nangyari dito? Parang bigla siya nalanta. Pero tatanggalin na, naputol siya mula doon. Tatanggalin ko to. Papalitan natin ng bago. Meron naman tayo sa baba na pampalit. So, ito yung March 21. Medyo hindi maganda yung result niya dito. Parang may mga paunti-unting tip burn ako nakikita dito. So, yung pesto na to, hindi siya ganun ka ganda. So, malamang hanapan natin ng ibang pesto to para mas maging maayos yung tubo niya. Yun yung napapansin ko. Ayan. So far, so good naman. Itong mga tanglad natin mukhang okay. Pero yung ibang tawag dito, basta yung ibang halaman na ginawa ko ng cuttings, hindi ko sure kung magso-survive pa. Pero yan, natanggal yung dahon niya. Pero tingnan natin kung mag-recover. Usually naman kasi, nagko-concentrate sila sa paggawa ng ugat. Tapos dito, tingnan natin kung ilan yung mabuhay. Pero may mga nabuhay na eh, kasi mas tumangkad yung kulay green nila, yung green part nila. Kasi pinutol natin yan eh. So hopefully, may mabuhay dyan. May mga lemongrass tayo. Kumbaga.
So, ayan. So, sa nakikita ko, itong cucumber talaga sobrang bilis ng paglaki. Hopefully, maging komportable sila sa sitwasyon natin dito at makapagtanim tayo ng mas marami. Siyempre, mas madami, mas okay. Ayan. Tapos, yung bell pepper natin. Kung i-compare ko, mas maganda yung bell pepper sa kabila. So, yan. Nakita yung bell pepper tsaka cherry tomato dyan. Ito yung bell pepper dito sa kabila. Yan. Tsaka yung cherry tomato. So, diba? Goods naman. So, yung ilalagay ko dito, hindi ko pa kasi nabubutasan eh. So, hopefully bukas, yung manghihinam kasi tayo ng pambutas. 1-inch hole. Yung gumawa rin nito, itong double layer na to, siya rin yung hihiraman ko. Saglit lang naman yung pagbubutas, kailangan ko lang makahiram talaga. Ito, 16. Ito, so, ma-delay pala ng another 2 weeks kasi dapat, di ba, ang target natin every week may harvest tayo. Kasi nga, meron pa tayong tanim na pula doon. Yung scamander, merong 4 pero namatay yung isa, so 3 na lang. I-harvest ko na rin yon kasabay nun, nung March 16. So, madedelay ng medyo matagal-tagal. Pero ito naman, may bibili na naman yan. May babagsakan na tayo yan. And yung isa sa atin, yung isa ibibigay natin kasi nag-promise tayo. So, kahit pa paano meron, then yung mga next naman natin ita-transfer, medyo madami-dami na, hindi na pa 5-5. Siguro pa 8-8. 8-8. Then, hopefully, pag nagawan ko to, naisipan ko ng way kung paano natin talaga ma-i-screen lahat, di better. Hindi na tayo mag-close dito, hindi na tayo masyado mahihirapan sa access, kasi nga, i-screen na natin siya lahat. So, yun lang iniisip ko kung paano, pero magagawa natin ng paraan yan. Yun lang naman, wala naman masyadong kakaiba, and thank you very much sa pag-check sa mga videos natin. So, kailangan ko ng palitan to. Ayan o. Meron naman tayo dyan. Although, hindi ko masyadong problema yung insekto dito. Ang pinaka-problema ko talaga ay ibon. And kung may mga insekto man, minsan hinahayaan na natin sa kanila yung isang puno. Ayan. Para naman lumaki sila. At maging butterfly. Or kung ano man insekto sila. Ito nga pala. Bala kong palitan, gawin ko na lang ding mga basil. Yan na. Basil. Na-enjoy ako sa basil eh. O kaya lemongrass. Yan. Ginagawa ko kasing tea. So, napapakinabangan ko agad siya. At hindi naman siya ganun kahirap alagaan. So, siguro 50 grams nga lang ng mga basil ko. Tapos, 1 litrong tubig. Magpakulo ko ng 1 litrong tubig. Tapos, 50 grams ng basil. Ibabad ko lang doon ng 15 to 30 minutes. O even 1 hour. Mga 30 minutes lang siguro. Ibabad mo lang doon. Then, tanggalin mo na yung mga isalain mo lang, tapos yun na, meron ka ng tea. So, ang ginagawa ko, since nagbabawas ako ng sugar, hindi natin nilalagyan ng kahit anong pampatamis, ang ginagawa ko na lang is kalamansi. Pero kung may lemon kayo, lemon. Ang ginagawa ko kalamansi, then lagyan ko ng mga 250 ml. So, yung sa 1 litro, 4 na beses ko yung pwedeng inumin. That's it. Masarap naman. Or sanayan lang din. So, yun lang. Thank you very much and see you next episode. Bye-bye.